Good morning. Thank you, Pastor Ray, for the wonderful singing. Because He lives, our Lord really lives. Amen. Buhay ang ating Panginoon. Siya po'y hindi namatay. Siya'y namatay. Siya'y nabuhay na maguli. At umakyat sa kanang luklukan ng Ama. Subalit, hindi siya nanatiling patay. Siya'y buhay magpakailanman. Okay? So, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. And to all people who are watching today, I would like to greet all of you. Happy Resurrection Sunday. At maraming salamat sa inyong pag-aawitan. And thank you, Pastor Ray, for leading the singing. And we really believe that Jesus is alive. Amen? So ngayong umagang ito, oras na ito ay aking pong ipapahayag sa liwanag ng salita ng Diyos ang mensahe tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat po ng Lucas, talatang 24, talata po 11, Luke chapter 24, verse 11, ang sabi ng Bible ay ganito, "And their words seemed to them as idle tales, and they believe them not." So, kita natin na sa panahong ito ay may mga hindi pa rin naniniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. And again, I would like you to turn your Bible in the book of 1 Corinthians, the resurrection chapter in the Bible. We could see it in 1 Corinthians chapter 15. Good morning sa inyong lahat na nanonood, sa inyong lahat. To all of you who are watching, I miss all of you so much. And I hope and I wish to God that you are all in good shape, good condition, praising God, worshiping the Lord even in your own homes. You are watching all today, nanonood sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pag-aantay, sa inyong pagtutok dito po sa ating live preaching and our live service ng Sunrise Service, sa Resurrection Sunday. 1 Corinthians chapter 15. Nakikita natin doon sa pagkabuhay ng maguli, beginning from verse 13, ang sabi ng Bible, "But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found faithful false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. And if in this life only we have hope in Christ, we are all of men most miserable." Sabi ng Bible, ang tinutukoy yung pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. Na kung hindi siya nabuhay na maguli, tayo yung pinaka-miserable sa lahat at walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Ituloy po natin. At ang sabi po ng Biblia, kung hindi daw nabuhay ang maguli, ang ating Panginoong Kristo, nasa kasalanan pa rin tayo. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the firstfruits, afterward there are Christ at his coming. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he had put all enemies under his feet. So tayo po ay manalangin muna at hilingin natin ang gabay at patnubay ng Panginoon sa atin pong pag-aaral ngayon ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin.
Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon at Diyos at tagapagligtas, ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang sandaling ito ng pangangaral ng iyong salita. Gamitin mo muli ang iyong lingkod upang makapaghatid, Panginoon, ng mensahe, ng katwiran at ng katotohanan at makabuluhang mensahe mula sa iyong mga salita. At ito po, Panginoon, ay magsilbing kalakasan, hamon sa aming mga buhay at pagpapala at pagkain ng aming mga kaluluwa. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga ulit sa lahat ng mga nanonood. Sabi ng Bible, maraming naniniwala na it is just a fairy tale. But we Christians believe that Jesus Christ resurrected from the dead. Okay? And so the title of this message, why we believe that Jesus Christ resurrected. Why we believe in the resurrection. Why we believe that our minds and our hearts are set and we are assured that Jesus Christ resurrected from the dead according to the Bible. Okay? At pinaniniwalaan natin na ang Panginoong Jesus ay talagang nabuhay na maguli. Why we believe in the resurrection of Jesus Christ. Okay? So, una sa lahat, let me share with you first the proofs of resurrection. The proofs of resurrection. And we could see that, makikita natin yan sa Acts chapter 1, verse number 3 in the Bible. Acts chapter 1, verse 3. At mababasa po natin na ayon sa talatang ito na sinabi ng banal na kasulatan, sabi ng Bible, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Eh malinaw sinasabi ng Bible na nakita nila siya na siya ay buhay 40 araw, 40 days after ng kanyang crucifixion, after ng kanyang death, okay? After ng kanyang resurrection, ay nakita ng lahat ng mga tao na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. At ayon din sa 1 Corinthians 15, doon sa binasa natin kanina, beginning from verse 1 to 12, it was witnessed by many people. Marami pong nakakita. At kaya kung binbabasahin natin, nakita po siya ng mga alagad. He was seen of Cephas. He was seen of 12. After then, he was seen of 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After this, he was seen of James. Nakita siya ni James. Then of all the apostles, excluding Judas Iscariot. Okay? Then, hindi kasama si Judas Iscariot kapag namatay na siya, okay? And then, also, and last of all, he was seen of me. Sabi na Apostle Paul, he was seen of me also of one born out of due time. Alright? And sabi na Apostle Paul, for I am the least of all the apostles, then am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Pero alam nyo, sabi ni Paul, but by the grace of God I am that I am. Bakit po? Kasi mismo siya ay nakakita. Siya mismo, Panginoon, ay nakita niya ang Panginoong Jesucristo na buhay doon sa daan ng Damasco. So kaya malinaw po yung sinasabi ng Biblia na meron talagang patunay na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang nabuhay. That Jesus Christ resurrected from the dead. Now, pasinin ho natin, the second thing is the purpose of resurrection. Purpose of resurrection, 1 Corinthians 15:13. So nakita natin ho. Now, sabi ng Bible, kung walang resurrection, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Okay, then our faith is in vain. Alright? If there is no resurrection, then our faith is in vain. If there is no resurrection, then we are the most miserable person living on this earth. Our faith is in vain. Our preaching is in vain. Walang kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa if Jesus Christ did not resurrect from the dead. Kung hindi siya nabuhay na maguli. And therefore, we could, most people would see or could say that God is a lie. Ang Diyos ay, God is a liar. And the Bible, it does not tells about the truth. Hindi maaaring sinasabi o sasabihin ng maraming tao kung hindi talaga siya nabuhay na maguli.
Okay? Then, maaring sabihin ng maraming tao, sinungaling. Meron kasinungalingan. Walang katotohanan. Pero ang sabi ng Biblia, siya ay talagang nabuhay, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Jesus is alive and Jesus resurrected from the dead. Okay? So Isaiah 9:6 sabi, how can we be the everlasting Father is His dead? Ang sabi, paano ba daw yung walang hanggang Ama? Na siya ay buhay. So kung ang Ama buhay, ganun din ang Panginoon sa Kristo. Siya'y buhay magpakilanman. Jesus is alive. He died once and for all for the sin of all men. Para sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Para sa kasalanan ng lahat ng nasa sanlibutan ito. Okay? And alam natin yung katotohanan why Jesus Christ died. Bakit siya napako doon sa krus ng Kalbaryo? It's because of our sins and because of the sins of all men. Alright? And so, the purpose of resurrection, kung walang talagang pagkabuhay na maguli, walang kabuluhan, so that our preaching should not be in vain. Hindi walang kabuluhan itong ginagawa namin ito na mga nangangaral, na mga naglilingkod sa Diyos, na yung pangangaral, yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po lahat ng ito ay walang kabuluhan, kundi ang lahat ng ito ay katotohanan at katuwiran sapagkat naniniwala tayong lahat that Jesus Christ resurrected from the dead. It is not just a fairy tales. Gaya ng sinasabi na pinaniniwalaan ng iba. Jesus Christ is alive. Okay? So, then if the resurrection is not true, then Jesus is a loser. Talunan ng ating Panginoong Kristo kung hindi po siya nabuhay na muli. Kaya mapapansin ninyo, sabi ng Bible, kung hindi siya, kung sa buhay na ito, di ba? Meron kayong makikita na sa 1 Corinthians chapter 15 na kung hindi siya nabuhay na muli, verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are all of men most miserable. We are all miserable if Christ did not resurrect from the dead. Kung hindi siya nabuhay na maguli sa mga patay. Then tayo na po, yung pinaka-miserabling tao na nabubuhay sa mundong ito at walang kabuluhan, yung ating pananampalataya kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo. So we believe that Jesus is alive. We believe that Jesus resurrected from the dead. And also, I would like you to see the preeminence, not only the proof, the purpose, and also the preeminence. When we say preeminence, it is the superiority of the resurrection. Okay? The preeminence of resurrection, superiority of resurrection. If we would turn our Bible in Romans chapter 10, verses 9 and 10, mapapansin ninyo mga kapatid, nang sabi that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised from the dead, thou shalt be saved. Kung ipapahayag daw ng iyong mga bibig at sasampalataya ka ng buong puso mo na si Jesus ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, ang sabi ng Bible, maliligtas ka. Talatang 10, for with the heart man believeth unto righteousness. Sa pamamagitan ng puso, ang tao'y naniniwala at nananampalataya sa katuwiran. And with the mouth confession is made unto salvation. So bakit ho natin sinasabi na yung preeminence of resurrection? Because the resurrection has been the object of much disbelief, debate, disregard, deception, discrimination, degradation, desecration, and defamation. But He is still alive. Buhay pa rin ang ating Panginoong Kristo sa kabila ng mga hindi pagsang-ayon ng tao, sa kabila ng hindi paniniwala ng marami, sa kabila ng hindi nila pagtanggap, pero hindi ho kayang pasubalian yung katotohanan na talagang ang Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli. Sabihin niyo sa akin, mga kaibigan at mga kapatid, sino sa mundong ito ang nagtayo ng kanyang sariling relihiyon na namatay at nabuhay
o namatay at nalibing na nabuhay? Meron ho ba? Meron ho ba na nagsimula ng relihiyon na namatay, nalibing, at nabuhay? Walang iba, di po ba? Jesus Christ is the founder of the church. Okay? Siya ang nagsimula ng iglesia. Ang kanyang iglesia, of His church. He died, He was buried, and according to the Bible, according to the scriptures, He rose again from the dead. Siya'y nabuhay na maguli. Kaya He is superior of all. Siya yung pinaka-preeminence of all. Kasi walang iba na talagang namatay, nabuhay, o nalalibing at nabuhay, maliban sa Panginoong Hesukristo. No one. Walang sino man. Kaya makikita natin you must believe. Manampalataya tayo. Kapag nanampalataya ka, maliligtas ka. Kapag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At paniwalaan mo na sapagkat yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo ay may kapangyarihan, may katuwiran, may katotohanan sa ikaliligtas ng maraming sasampalataya. Sapagkat yan po'y ebanghelyo. That is the gospel. The gospel is that Jesus Christ died, He was buried, and He rose again the third day according to the scripture. And that is the gospel. At bahagi po ng ebanghelyo yung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung paniniwalaan mo at sasampalataya ka ng buong puso mo at ipapahayag ng iyong mga bibigang sabi ng Biblia na si Jesucristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, ay maliligtas ka. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga po yun ang sabi ng verse 9, Romans 10:9. So kaya nga po dahil dito, nais kong ipahayag sa inyo, o maaring marahil naniniwala ka naman talaga na siya'y nabuhay na maguli. Pero ang tanong, meron ka na bang personal na relasyon sa Kanya? Do you have personal relationship with the Lord Jesus Christ? Did you accept Him in your heart as your Lord and Savior? Did you believe in Him? Naniwala ka na ba? Nanampalataya ka na ba sa Kanya? Na Siya ay bugtong na anak ng Diyos na isinugo dito sa lupa, namatay, nalibing, at nabuhay na maguli ayon sa kasulatan. Bakit? Sa layunin na upang iligtas ang tao dahilan sa kanyang kasalanan. We believe in the resurrection of Jesus Christ. And therefore, I am convinced, ako po personally ay naniniwala na talagang si Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesukristo, ay nabuhay na maguli. Okay? Kaya nga kahit yung mga alagad ay nakita nila, even the apostles, they believe that Jesus resurrected from the dead. Meron nga isang alagad na ang pangalan ay si Tomas. Okay? Nasabi niya, makita ko muna bago ako maniwala. Merong ganung uri ng mga tao, di ba? Makita ko muna, to see is to believe. Pero alam nyo, ginajudge ng maraming tao si Thomas perhaps because of his unbelief. But I tell you mga kapatid, si Thomas ang isang uri ng mananampalataya o ng Kristiyano na talagang hindi siya naniniwala sa sabi-sabi. Hindi siya naniniwala sa hearsay. Gusto niya talagang personally ay malaman niya at talagang personally ay makita niya that Jesus Christ resurrected from the dead. Kaya kita nyo, yung tagiliran niya ng Panginoong Jesus, pinahawakan kay Tomas. At tinignan yung kamay ni Jesus na talagang naroon pa yung butas mula sa pagkapago sa krus. And he believed that Jesus is alive. Naniwala siya. At talagang pinaniwalaan niya na talagang si Jesus ay buhay. Ikaw, kaibigan, ikaw kapatid sa Panginoon, gaano mo pinaniniwalaan yung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo? How do you believe in the resurrection of Jesus Christ? Do you believe it as a myth? Do you believe it as a fairy tales? Do you believe it as a hearsay? Or you believe it as it is rightful to believe? Katotohanan, and it is righteousness of God. Katotohanan at katwiran ng Diyos according to what is written in the Bible, that Jesus Christ resurrected from the dead. Amen? Jesus is alive. Okay? So, why we believe that Jesus Christ resurrected from the dead? First of all, number one, I would like you to
notice the conviction. Ano yung conviction? Ang conviction na isang paniniwala batay doon sa alam mong leading ng Holy Spirit sa iyo at ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. At ito'y isang panuntunan na dapat sinusunod din ng maraming mga Kristiyano. So kaya kapag talagang binasa nyo, marami kasi talagang hindi ko talaga pinaniniwalaan. But I believe that my conviction was personal. It is personal that Jesus Christ resurrected from the dead. My conviction was powerful because it is written in the Word of God. It is written in the Bible. And it is true. Jesus is victorious. He's not defeated. Okay? He is not a loser. He is not a liar. He is truth, the way, the truth, and the life. Totoo at katotohanan na talagang si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. And my conviction was persistent. Kung hindi talagang totoong nabuhay si Jesus Christ, I am shouting this for more than almost 30 years. If Jesus Christ did not resurrected from the dead, then titigil na ako sa pangangaral. Bakit? Kasi sabi ng Bible, walang kabuluhan kung hindi siya nabuhay na maguli. Subalit, nabuhay siyang maguli. Titigil na ako sa pananampalataya sa Panginoon kung hindi siya nabuhay na maguli. Pero since na sinasabi ng Biblia, siya'y nabuhay na maguli, then hindi po walang kabuluhan yung ating pananampalataya. And that's my conviction. How about you? Anong conviction mo patungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo? And second, I would like to share to you the conversion. Conversion. Imagine how many people in this world believe in the resurrection of Jesus Christ. Okay? Kahit sabihin natin na kung ano man yung kinamulatan mong pananampalataya o kinamulatan nating pananampalataya, kinagisna nating pananampalataya, naniniwala na siya'y nabuhay na maguli. Kaya lang, ang tanong ay ganito, yun bang iyong pagkakilala sa pagkabuhay na maguli at pagkaunawa sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay nagdulot sa iyo at nagbigay sa iyo ng kaligtasan at ng pagkakaroon ng pagbabagong buhay? Marami kasi naniniwala hanggang sa isip lang. Pero wala sa puso. Wala sa buhay. Ang tunay na pananampalataya sa pagkabuhay na maguli, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo or in Jesus Himself, ay nakapagbabago ng buhay. Why? Kasi sabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Imagine nung panahon ni Kristo, nung nalaman ng mga tao, ng mga believers, ng mga apostol na siya naniwala, siya nabuhay na maguli, and they kept on preaching, and it changed people's lives. It gives salvation to all men. Ito'y nakapagpabago ng napakaraming tao. Ito'y nakapagpabago ng buhay ng maraming tao. It changed even Apostle Paul, whom he said that he was the chief of all sinners. He persecuted the church. When he met Jesus Christ on the road of Damascus, he believed that Jesus is alive. At yun ang nagligtas sa kanya. At yun ang nagbago ng buhay niya. And that made changes in his life. Nagkaroon kayo ba? Kayo ba'y na kay Kristo na? Si Kristo ba'y nasa inyo ng buhay? Anong nabago sa iyo? Meron na bang naging pagbabago ang iyong buhay? Okay? Sabi ng Biblia, but a new creature, Galatians 6:15. Tayo ay bagong nilalang. Kaya natandaan nyo mga kapatid, all fables that cannot change your life. Only Jesus can change your life. Ito ang magpapabago ng inyong buhay. Yung iyong pananampalataya at pagkakilala kay Kristo at yung pagtahan ni Kristo sa iyong puso at buhay. Kung ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa buhay mo, mababago ang iyong buhay.
Pero tandaan mo, kahit may paniniwala ka, kung wala kang personal na relasyon kay Kristo, ganon ka pa rin. You will never change. You will never change until Jesus Christ is in you and you are in Christ. Okay? So, the next is the conviction, the conversion, and also the communion. It means fellowship. Communion. Sa 1 John 1:3, ang sabi ng Bible, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Alam niyo yung communion, ito yung pakikipagniig. Ito yung pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, kaya yung fellowship, meron kapag nagkaroon ka na ng personal na relasyon sa Panginoon at naniwala ka na siya'y namatay na libing at nabuhay na maguli at naniniwala ka na patuloy na si Jesus Christ ay umupo sa kanang luklukan ng Diyos ng Ama at naniniwala ka ng iyong panalangin sa pamamagitan niya ay tutugunin ng Ama upang maluwalhati ng anak ng Ama. Sabi ng Bible. At dahil diyan, kung naniniwala ka rin na si Kristo ay buhay, meron kang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. If we have fellowship with one another, we have fellowship with the Lord. Okay? At meron tayong pakikisama at pakikiisa sa ating Panginoon. At kung meron din naman tayong pakikiisa sa ating Panginoon, meron din tayong pakikiisa sa bawat isa. Okay? Now, kung sinasabi mo, you have fellowship with God, you have communion with God, pero lahat ng tao kaaway mo, parang hindi tama yun. Alright? Kung sinasabi mo, kilala mo si Kristo, pero ang dami mong kagalit, parang hindi totoo yun. Okay? Kung sinasabi mo, kilala mo si Kristo, pero ang sama-sama ng ugali mo, well, parang hindi totoo yun na talagang kilala mo si Kristo. Kasi yung ating pakikipag-ugnayan kay Kristo, araw-araw, every day, day by day, yan po ang tunay na nakapagpapabago ng ating pananaw, ng ating pamumuhay, ng ating pagkakilala at malalim at matibay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Do you have personal communion with God? Do you have personal fellowship? Do you pray with Him daily? Na kinakausap mo ba siya? Samantalang siya, kaibigan at kapatid, ay laging nag-aantay at ninanais na siya'y kausapin mo, na siya'y tawagan mo, na siya ay iyong alalahanin everyday, na siya'y unahin mo sa lahat ng bagay. Sapagkat siya'y buhay. Because Jesus Christ is alive. He's alive. Hindi siya nanatiling patay. Buhay siya, kaibigan, para sa iyo at para sa akin. Buhay siya, kapatid, para sa iyo. At mapatunayan mo sa iyong sarili at sa iyong buhay na talagang siya'y tunay na nabubuhay sa iyong buhay. At nakikita sa ating buhay. Christ must be seen in our lives. Dapat nakikita siya. Dapat merong naging pagbabago sa buhay natin simula nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at ating sariling tagapagligtas. Dapat nagkaroon ng changes, nagkaroon ng pagbabago. Yes, opo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nadadapa tayo. We committed mistakes, we committed sins because we are yet still in our sinful state. Dito pa tayo sa katawang makasalanan, I mean. But when Jesus Christ came, kapag bumalik ang Panginoong Hesukristo, okay, babaguhin niya tayo. Gagawin niyang kahalintulad niya tayo sa kabanalan at sa katwiran. So kaya mga kapatid, you should have your personal communion. You should have your fellowship with Jesus Christ. Huwag mong kalimutan, huwag mong pababayaan, huwag mong tatalikdan, at huwag mong ilalayo, aalisin sa isip mo at sa puso mo na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay mananampalataya, at meron kang tungkulin sa buhay na ito. Ano yun? Sambahin, paglingkuran, at ipahayag si Kristo sa lahat ng mga tao. At ipahayag yung kanyang pag-ibig,
Ipahayag ang kanyang kaligtasan. Sabihin sa lahat ng mga tao na si Jesus ay nagliligtas. Sabihin sa lahat ng mga tao na si Jesus ang pag-asa ng sanlibutan ito. Si Jesus ang tunay na pag-asa natin, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Alisin muna natin ang ating focus sa mga bagay na makapagpapahina sa atin, sa mga bagay na nagpapagulo ng ating mga isip, kagaya ng mga nangyayari sa kapanahunan natin ngayon. I-focus muna natin ang ating isip sa Panginoon. I-focus muna natin ang ating puso, ang ating kaisipan sa pananampalataya, pagtitiwala, at paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. So notice the communion, also the confirmation. Confirmation. Now, paano natin masasabi? How can we confirm? Oh, yes, of course, we believe in the Bible. Sinasabi natin talaga. Now, tinan nyo ang sabi dito sa Hebrews 7, verse 25. Hebrews chapter 7, verse 25, wherefore he is able to save them to the uttermost that came unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Alam nyo yung confirmation of our prayers. We believe that God answers prayer. Yes, naniniwala tayo that Jesus Christ answered prayers. Naniniwala siya na tumutugon siya naniniwala tayo na tumutugon siya sa ating mga panalangin. Why? Because He believed and He makes intercession for us. Siya po yung namamagitan para sa atin sa Ama at sa atin. Na anumang hihingi natin sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ibibigay at ipagkakaloob sa atin ng Panginoon kung ito po'y kalooban ng Diyos at ayon sa kalooban ng Diyos. He confirms our prayers. Kinukonfirm niya, talagang binibigyan ng katiyakan yung ating mga panalangin. Why? Because Jesus Christ resurrected from the dead. Second, He confirms our paths. He confirms our paths. 1 Corinthians chapter 1, verse 4, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by Him, in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Ang sabi ng Biblia, yung patotoo ni Kristo ay talagang pinatotohanan sa iyo. Confirm in you and confirm in us. So that ye came behind in no grief, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So kaya sabi dito, talagang tayo lahat ay naroon yung pag-aantay at pagtatalaga ng ating buhay na alam natin that Jesus Christ will come. Siya'y muling babalik at siya'y muling paparito, who shall also confirm you to the end, na siyang talagang nagtalaga at nagpatotoo na hanggang sa katapus-tapusan, hanggang sa kawakasan ng sanlibutan ito. That ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. He confirms our path. Talagang binigyan ng Panginoon ng katiyakan. Kaya nga po, dahilan sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, okay, yung lahat ng mga mamatay, bagaman sila'y mamatay, ay muling mabubuhay. Amen? Okay? Ayon sa sinabi ng Biblia. At dahilan sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, ay pinatotohanan niya sa atin na yung atin pong patutunguhan, na yung ating direksyon, na yung ating kinabukasan ay may katiyakan sa ating Panginoong Kristo. We have hope in Jesus Christ. We have hope in the Lord. We have hope in the coming of the Lord Jesus Christ. That one day He will come. Isang araw, siya'y muling babalik. Isang araw, siya'y muling paparito sapagkat binigyan niya ng katiyakan niyan dahilan sa kanyang pagkabuhay na maguli, dahilan sa kanyang pangako, dahilan sa kanyang mga salita na siyang pinaniniwalaan natin at sinasampalatayanan natin. And also, I would like to share this with you, the contentment. Contentment. If Jesus is dead, where is this peace from? Kung si Kristo ay patay, bakit may kapayapaan tayo sa buhay? Kung si Kristo ay hindi nabuhay, saan ang gagaling yung kapayapaan na meron tayo?
And sabi ng Bible, in this world, you shall have tribulation. Sa mundong ito, walang kapayapaan halos. Ang daming kaguluhan, ang daming problema. May karamdaman, may kahirapan, may pangangailangan. Lalo ngayon, nahihirapan tayo. Lalo ngayon, nabibigatan tayo. Pero ang tanong, meron ka bang kapayapaan sa puso mo? We still have peace in our hearts. Why? Because of Jesus Christ. And sabi na, we have peace in our hearts. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Yun ang sabi ng Biblia. We have peace. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 7, we have this contentment, mga kapatid. Meron tayong katiyakan, meron tayong katiwasayan sa ating mga buhay. Meron tayong kapayapaan. Bakit? Because Jesus Christ resurrected from the dead. Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kapayapaan nino. Kapayapaan ng Diyos. Okay? Sa pamamagitan nino ni Kristo. Okay? Kaya kapag ang Diyos ay nasa buhay mo, si Kristo ay nasa buhay mo, pagkakalooban ka, kaibigan, kapatid, ng kapayapaan ng Diyos. Magkakaroon ka ng kapayapaan ng Diyos. Kaya, during the time na ang mga alagad ay talagang nakita natin at mababasa nyo sa Bible, nung panahon na si Jesus Christ ay talagang hindi pa nagpapakita sa kanila, bagabag sila, di ba? Talagang andoon yung kanilang, their hearts were, they were fainted. Talagang nanganghihina sila. Nanglulupay pa sila. Nalulungkot sila. Wala silang kapayapaan. Bagabag sila. Pero, panatunayan ni Kristo, ng ating Panginoong Kristo, na siya'y nabuhay na maguli at nagkaroon ulit ng apoy ang kanilang mga puso sa pananampalataya sa ating Panginoon. Nawa po mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, yung inyong pananampalataya ay merong apoy. May init. Okay? Nawa po yung inyong paniniwala kay Kristo ay totoo at merong ginagawa at nagagawa sa ating mga buhay. Dapat ho yung ating pananampalataya nagbubunga. Dapat ho yung ating pananampalataya nagdudulot sa atin ng panibagong buhay at panibagong pagkatao. Dapat ho yung ating pananampalataya ay merong nagagawa sa ating mga buhay. At merong naidudulot sa ating buhay. At yan po'y totoo. At yan po'y nangyayari kung si Kristo ay pinaniniwalaan mo na siya'y nabuhay na maguli mula sa mga patay. Jesus Christ resurrected from the dead. John chapter 14 verse 27, at malapit na po akong matapos. Sabi niya, peace I leave with you. Kapayapaan yung iniiwan ko sa inyo. My peace give unto you. Not as the world give it. Ang sabi ng Panginoon, yung kapayapaan na binibigay ko sa inyo, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Give I unto you, but I give unto you. Sabi ng Panginoong Jesucristo, and let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag. Why? Sapagkat meron tayong kapayapaan sa ating mga puso. In spite of what is happening, amidst of all trials and troubles in this world, we have the peace of God. Why? Because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. And He assures us, He assured us in His Word, through His Word, that in Him we have hope. In Him we have peace. Sa Kanya, meron tayong kapayapaan. And finally, last verse, John chapter 16, verse 33. Anong sabi niya? These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Sabi niya, ang mga katotohanan ito'y sinasabi ko sa inyo, na sa akin you have peace. Sa akin, meron kayong kapayapaan. In the world, sabi niya, sa sanlibutan, sa mundo, you shall have tribulation. Meron kayong bagabag, may problema. Okay? May kahirapan. Pero sabi ni Kristo, be of good cheer. Why? I have
overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Even death. Kahit ang kamatayan, napagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo. Ano pa kaya, kapatid, yung hindi natin pwedeng pagtagumpayan sa buhay natin ito? Don't remain a loser. Huwag kang maniwala at huwag kang manatiling talunan lang ng iyong sarili. Huwag kang manatiling talunan ng iyong sariling haka-haka at paniniwala. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Paniwalaan mo si Kristo, sapagkat siya lamang sa buhay na ito ang tanging makapagbibigay ng pag-asa, ng katiyakan, ng katuwiran, ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat siya'y namatay at nabuhay na. At siya'y mananatiling buhay. Okay? At nawa, siya'y nananatiling buhay sa iyong puso. Siya'y nananatiling buhay sa iyong isipan. Siya'y nananatiling buhay sa iyong paglilingkod. And He is alive and He will remain alive. And siya'y nananatiling buhay. Kaya sabi ng awit, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Dahil siya'y buhay. Because He lives, all fear is gone. Lahat ng takot ay wala na. Bakit o? Because in this life we have contentment with God. Because Jesus Christ is with us. And God is with us. And He promised that He will give us peace. Na kaya kung wala pa si Kristo sa buhay mo, talagang magulo ang buhay mo. Maaaring sabi mo, Pastor, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Hindi ko alam kung anong direksyon. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa kinabukasan. But if Jesus Christ in your life and through His Word, maniwala ka, merong gagawin si Kristo sa iyong buhay. Merong direksyon na kanyang inihanda at kanyang ibinibigay sa atin. Merong buhay na inaalok sa atin ng Panginoon. Anong buhay na ito? Buhay na mapayapa. Buhay na may pananampalataya kahit may problema, kahit may bagabag, kahit nahihirapan, kahit natatakot, kahit may takot. Pero mapapawi ang lahat ng iyon kung tapat at totoo at tunay ang iyong paniniwala at pananampalataya kay Kristo. Why we believe that Jesus Christ resurrected from the dead. And I hope and I wish to God that even you yourself believe, naniniwala. At kung naniniwala ka, bakit hindi mo papasukin siya sa iyong puso't buhay? Bakit hindi mo tanggapin na kung bakit siya namatay ay dahilan sa ating kasalanan? Bakit hindi mo paniwalaan that because of His resurrection and due to His resurrection, by faith in Him, by the grace of God, by faith in Jesus Christ can give you a better hope. Jesus Christ can give you salvation. Siya lamang ang tanging makapagbibigay ng kaligtasan sa atin. Sa iyo, siya lamang ang merong hawak ng buhay na walang. Kaya nga sabi ng mga alagad, saan pa kami pupunta? To whom shall we go? You have the words of eternal life. Thou hast the words of eternal life. Ikaw ang may hawak ng buhay. Ikaw ang may salita ng buhay. Ikaw ang may salita ng buhay na walang. Kaya kay Kristo, meron tayong katiyakan. Our faith is not in vain. This preaching is not in vain. Our labors are not in vain in the Lord. Hindi po walang kabuluhan. Yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod, yung ating pagpapagal, yung ating pagtitiis, yung ating mga sakripisyo, yung ating pananampalataya, yung ating mga ginagawa, lahat ng ito ay hindi po walang kabuluhan sa Diyos. And I thank God and I praise God because of His resurrection. I thank Jesus that He did not remain dead. He is alive and He will live forevermore. He lives forevermore. Oh, He lives forevermore. Now, if you would ask me, is He alive? Yes. Jesus is alive. And I hope and I pray na siya'y manatiling buhay sa ating mga buhay. Gumagawa siya, kumikilos, tumutugon sa ating mga panalangin. Kung ano mang kahilingan mo at panalangin mo, hingin mo sa Diyos, paniwalaan mo,
didinggin ng Diyos ang panalangin mo. Kaya kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, mga aking mga kamanggagawa, aking mga kakilala at kaibigan, sa inyong lahat, mga kapatiran sa MIBC and Tabernacle, and I thank all of you sa Maranatha. God bless you all. Pagpalain tayo. Happy Resurrection Day. May the Lord find us faithful. May the resurrection of the Lord Jesus Christ gives power, gives hope, gives assurance in our lives. Makapagbigay ng katwiran, ng kaayusan, at ng kapayapaan sa ating mga buhay. Magandang araw po. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos, aming Ama, salamat po. Na sa panahong ito ay ang buong sanlibutan ay nagdiriwang ng iyong pagkabuhay na maguli. Nawa, Panginoon, ay maging totoo sa kanilang puso at isipan. Hindi lamang hanggang isip, kundi ito'y magdulot, Panginoon, ng lalo't higit na paglilingkod, lalong higit na matibay at malalim na pananampalataya sa iyo, at lalo't higit na malawak na pananaw sa buhay na ito, na kay Kristo Jesus sa iyo, Panginoon, meron kaming pag-asa. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Patuloy mong pagkalooban ng kapayapaan ng aming mga buhay, ang aming mga puso. Patuloy mong punan ang lahat ng aming mga pangailangan. Patuloy mong pakinggan ang aming mga hinaing at ang aming mga panalangin. At patuloy mo, Panginoon, na bigyan ng pagbabago ang aming buhay. At hindi lamang po ang aming buhay, maging ang aming mga katatayuan sa aming mga buhay. Salamat po, o aming Diyos. How I wish, O God, that this message might challenge your people, might strengthen our hearts, and might renew our faith and our trust in you, O God, O our Lord Jesus Christ. Thank you so much. Please always give revival to our hearts, to our spirit, Lord Jesus Christ. At patuloy, Panginoon, na pagpalain mo kami at samahan mo kami at patuloy na kayo gumawa at kumilos at magpala sa buhay ng lahat ng mga taong naniniwala sa iyo. Lalo na, Panginoon, yung mga nagtitiwala sa iyo. Even if this world falls apart, then you know who really trust in you. Kilala nyo yung mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At Lord, yung mga nagtitiwala sa iyo, huwag niyong biguin. Yung mga naniniwala sa iyong pangalan, na naniniwala sa iyong pangako, Panginoon. Hayaan mo po na patuloy naming mapanghawakan yung mga pangako mo sa aming buhay. At patuloy naming mapagtiwalaan, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang merong higit na mas maganda at mas mabuti, mas higit na nakakaalam ng mas mabuti sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon namin Diyos, pinupuri ko po kayo at pinasasalamatan sa oras na ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Resurrection Day. God bless all of you. Thanks for watching. Thanks for watching, everybody. At salamat sa inyong lahat. And I thank all of you for taking your time or giving your time in watching this live preaching in our service, and may the Lord continue to bless us all. Patuloy tayong ilayo ng Diyos sa lahat ng mga sakuna at kapahamkan at sa karamdaman, sa kaaway na hindi natin nakikita. Patuloy tayong protektahan at ilayo tayo ng Diyos patuloy sa mga tukso at patatagin sa mga pagsubok ng buhay. Magpatuloy lang at pagpapalain tayo ng Diyos. And God promised that He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? So kapit lang, mga kapatid. Tiwala lang sa Panginoon. So God bless you all mula po dito sa Anaheim, California. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ramir Adona. Bumabati sa inyong lahat na magandang araw, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless all of us. Salamat po sa inyong panonood. And even, I gusto ko ring batiin ang lahat ng mga kaibigan natin na narito sa Amerika, na nanonood ngayon.
na pagpalain tayo ng Panginoon. Even our brethren abroad, thank you so much for watching. God bless us all. Bye-bye. To God be the glory. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat.